Ngayong araw na ito ay meron tayo makakausap. Siya po si Ray, 33 years old. Wag na nating patagalin pa. Good afternoon, Ray. Good afternoon po, Mama Colleen. Ayan, kumusta ka naman, Ray, ngayong araw na to? Sa ngayon po, ngayong araw, medyo stress pa rin po. Bakit ka stress? Sino nagpapastress sa'yo? Bigyan natin ng 100%. Okay, sige, Ray. Oo, kinakabahan ka ba? Hindi naman. Medyo po. First Medyo time lang. Oo. Pero okay lang yan. Kayang-kaya yan. As long as kailangan mong ilabas yung bigat ng nararamdaman mo, ilabas mo yan. Ano ba ang pinagdadaanan ni Ray? 33 years old, tama? Yes po, tama po. Alright. Ray, may asawa? May partner? Live-in partner po. Ayun. So anyway, eto na, simulan mo na ang kwento mo. Ano ang pinagdadaanan ni Ray? Speak from your heart. Okay po. Ano? Hello. Ano Ay, yun, Mama Ray? Colleen, magandang araw po sa inyo lahat. And ako pala si Ray from Cavite, 32 years old. So, meron akong ka-live-in partner. Pangalan niya is Mina. Mina na lang po, tatawag ko sa kanya. Mina, ina ni Jaya. Then, Charot. Iba pala yun. Pinapagaan ko lang para hindi ka masyadong mahirapan. Okay, si Mina, live-in partner mo. Ilang taon na kayo nagli-live-in? 4 years po, ma'am. 4 na taon. May anak, wala? Meron po kami isang anak. Ilang And then meron din po kaming anak sa una. Teka lang, may anak ka? Yung una naming partner. Ikaw din, meron ka rin? Ako po meron. Siya din meron? Siya meron din po. So, meron na kayong... Teka lang. Dalawa sa'yo, dalawa sa... Tama ba? Basta meron Bali, siya... dalawa po sa una niya. Okay. Isa po sa una ko. Tapos meron kaming isa pong anak. So matotal, kung pagsasamahin yung anak ninyo, may 4 na kayong anak. Yes po. Tama po. Okay. Alright. So anyway, tuloy. Bali 4 years na po kasi kami nagsasama. Then, nung una naman na pagsasama namin, masaya. Parang, alam niyo na, ang daming dumaan na pagsubok pero gusto namin makasama isa't isa. Kaya, ginawa namin lahat para makasama namin isa't isa. Then, habang tumatagal, nagkakaroon kasi ng mga komplikasyon, nagkakaroon ng mga problema, which is hindi naman po may iwasan. Pero, ang nangyari kasi, lumalala po yung mga selos kahit simpleng bagay. Kumbaga, lumalala. And then, hindi ko na masyadong patatagalin, Mama Colleen. Bali, fast forward ko na po. Hindi, patagalin natin. Hindi, sige, fast forward bali, muna. Mamaya na ako magtatanong. Go. Hindi, bali naman po, yung sa 4 years na yun, sana po masaya, pero bali may mga away pa rin po. Yan, may mga away, hindi naman po maiwasan. Dahil sa mga maliliit na bagay, lumalaki. Yan. Then, pinakamatindi po kasing pangyayari, Mama Colleen, this year po. This year yung pinakamatindi. Anong nangyari? Ang dami kasing, bali, ang pinakamabigat na nangyari sa akin po, nagkaroon ako ng malubang sakit, Mama Colleen. Tapos, okay. Ayos po. Pero still, nagtatrabaho pa rin po ako para sa family ko. Okay lang. Ginagawa ko pa rin po lahat para sa Okay family lang ko. malaman kung anong karamdaman ni Ray? Ano po? Kidney disease po. End stage na siya, Mama Colleen. Anong stage? End stage po. Stage 5 po. Oh, anong cause? Anong dahilan? Ano po yung both kidneys ko po kasi napudpud na siya dahil sa mga pain reliever. Ayan. Oh, pero hindi ka maalak, hindi ka mainom, masigarilyo. Ay, hindi po ako naninigarilyo, pero alak. Umiinom po ako, pero hindi naman palagi na So parang feeling mo pain reliever ito. Ano ba ang trabaho ni Ray? Matagal po ako sa retail sales Pero recent job ko po kasi, recent position ko is supervisor po. Mm-mm. So na-promote lang po ako. Okay. So ngayon, ito yung pinakamalaking problema nyo. Nagkaroon ka ng sakit na kidney, tama?
Yes po. Ayun yung pinakamalaking dagok this year po Okay, na tuloy. dumating sa akin. Sa amin, actually. Mm. Ang dami kasing nawala po sa akin, sa amin, dahil sa sakit na to. Ang dami nagbago. So, kasama na dyan yung trabaho, nabawasan yung kita. So, ang tendency po, Mama Colleen, kasi before kasi nasa Laguna kami nakatira. So, doon nag-start yung sakit ko talaga this year sa Laguna. Then, ito, yung nasa Laguna po kasi kami bago ko, sorry po, nasa Laguna po kasi kami noong tayo na nagkaroon ng sakit. Itong partner ko po, kapag nagtataka ako sa kanya kasi ako, gusto ko lang paikutin yung mundo ko sa family ko na lang. Sa aming Gusto mo dalawa, na lang, sa gusto mong anak namin. sulitin. Oo. Opo. Kasi tapos, ang sakit lang kasi, yung parang, ang dami niya, pinag-isipan niya kung ano-ano. Tapos yung family ng ex, ito pinagawa po namin na matindi this year. Yung family ng ex ko, yung family ng ex ko gusto niyang i-block ko or yung friend ko. Ito po yung yung family po nung una kong anak. Yes. Kumbaga meron ka pang And, communication sa unang Opo. naanakan mo. Oh, yes po. Pero, Actually, family na lang po kasi yung yung family po nung ex ko, yun na lang po yung communication ko para doon sa anak ko. okay. So, Kasi kumbaga ayaw niya ako wala communicate kang, kasi. kumbaga wala kayong pag-uusap na nagaganap doon sa ex-partner mo. Ang kausap mo, Wala na po. yung family niya. Pero ang gusto ng partner mo, i-block mo na yung pamilya ng ex mo. Tama? Opo, tama po. Dahil, Kaya nagkaselos po siya. Sabi niya, bakit ko pa daw kasi kailangan i-retain sila as friends sa Facebook, sa social media, wala na naman kami ng ex ko. pero nandun Sabi yung ko sa anak kanya, mo, di ba? Nasa kanila yung anak mo? Yun nga po Sabi ko sa kanya, ayun lang yung communication ko sa anak ko. Correct. Sabi yung ganyan. Oh. Bakit pagdadamo to pa? Ayun na po yung nag-start. Doon na po yung nag-start yung away namin. Sinabihan niya na ako masakit na salita na, Keisho, mama ko may sakit po ako, malubahan yung sakit ko. Sinabihan niya na ako na mamatay ka na, demonyo ka. Sinabihan niya ako na minumura niya ako, ganun. Kaya sakit po sa part ko nun. Tapos, dumating din yung time na tinira niya yung laptop na ginagamit ko sa trabaho, yung mga appliance, electric fan, sinasaktan niya ako, sinasampal niya ako sa harapan ng mama ko nung time na yun. Kasi pinapunta ko yung mama ko nung time na yun Kasi ayoko naman siyang patulan. Then, nanghihina na rin yung katawan ko po nun. Yun, nakita ng mama ko yung sinampal niya ako. Kaya, no choice ako nun, nung time na yun, Mama Colleen, tumawag ako ng barangay para pumagitan sa amin. Then, nag-usap-usap yung both families namin na dapat mag-iiwalay na. Kaya lang nakiusap sa akin na ayaw niya daw akong lumayo sa akin. So sabi ko, sige, pagbibigyan ko, pagbigyan natin isa't isa, sabi ko para sa anak natin, sige, try pa natin. Pero last na sana. Sabi yung ganyan. Then, nag-umpisa po kami ulit. Hanggang lumipat kami dito sa Cavite. Sabi ko, lipat kami sa Cavite para malapit sa family niya. Kasi Cavite niya po siya. Matapang, So, kaya naman pala. Ang mga Caviteño matatapang, di ba? Ay, opo. Totoo po yan. Okay. Bukod sa Bisaya. Lumipat kami dito sa Cavite. Nag-stay kami dito. This year, ilang buwan pa lang kami. Then, ayun nga po, sabi ko nga po, yung trabaho ko humina dahil sa sakit ko. Then, napilitan po siya magtrabaho. Dito na rin sa Cavite. Then, ang masakit noon, Mama Colleen, kasi napilitan siya magtrabaho kasi pinag-usapan naman namin to na hindi ko na kayang i-sustain lahat. Kasi nangungupahan lang po kami. Hindi ko na kayang i-sustain lahat ng gastusin. 7,000 monthly sa apartment, Mama Colleen. So, usap namin na tutulungan kami. Tapos habang natrabaho siya, always niya sinasabi na papagod siya, which is normal naman. Kasi masipag naman po siya talaga Kasi kumikilos siya sa bahay bago umalis. And then pag uwi, kumikilos din siya, inaasikaso niya yung mga bata. Sabi ko nga sa kanya, huwag mong gawin lahat. Ibigay sa akin yung iba. Correct. Sabi ko sa kanya yung gano'n. Pero ginagawa niya pa rin. And then pagka ginagawa niya, lagi naman ako nakakarinig sa akin ng reklamo na Keisho wala naman daw tumutulong sa kanya. Kaya parang sabi ko,
di ba, inihingi ko nga sa ibang trabaho. Bakit gano'n? Sabi yung ganyan. Napapagod ka ba sa trabaho mo? Sabi ko, gusto mo ba mag-stop na? Sabi yung gano'n sa kanya. Ang sagot niya lang po sa akin, pipilitin niyo ako magtrabaho pagkatapos ganyan sasabihin mo sa akin. Ang sabi ko sa kanya, hindi kita pinilit. Sabi ko ganyan. Pinag-usapan natin to. Sabi ko sa kanya ganyan. Alam mo naman na hindi ko na kayang i-sustain. Sabi ko ganyan. Tapos, and then, paulit-ulit po yung away namin na ganyan. And then, hanggang sa fast forward ulit na makulin. Go. Kagabi, nag-away na naman kami na matindi dito sa bahay. Actually, gabi kasi uwi niya. So, sinundo namin siya ng anak ko, ng anak namin sa trabaho. Then, pag-uwi, dinaanan muna namin yung dalawa niyang anak na sa mama niya. Pag-uwi, may mga pasalubong ko sa kanilang pagkain. So, bumaba sila ng sakyan. Sabi ko, bakit di nyo man lang ako tulungan? Kasi ang dami ko pong bitbit na pagkain. Hindi nyo man lang ako tinulungan. Sabi yung ganyan. Ang dami nito. Sabi ko. Then, sabi niya, bakit bibili ka ng ganyan? Tapos obligahin mo kaming magbuhat? Ano kami katulong mo? Ginaganon niya ako. Sabi ko, pagkain yan para sa inyo. Sabi niya, hindi ko naman sinabi na bilan mo kami. Ayun to sinasabi niya. And then, sinabihan niya na ako ng demonyo ka, mamatay ka. So ako, nagpantig po yung tainga ko. Yung baston na hawak ko po, naihagis ko. Mali ko naman po yung makulin kasi sa harapan ng mga bata. Correct. So yung mga bata, natakot. So natakot. Jun. Tawagan ulit natin si Ray. Wait lang, Ray, ako tatawag Ka-winner, pwede ka makisawsaw sa kwento ni Ray ngayon. Mag-text ka lamang sa 0977-7000-915. Pero tingnan natin, ano nga ba yung magiging tanong ni Ray? O ano na ba ang nangyari after ihagis ang baston? Hello po. Dapat hinagis mo yung bato para sisigaw siya ng Darna. Hello po. Hello? Hello po. Naririnig mo ako? Teka. Hello, Ray? Hello, ma'am. Mama Kalin. Ayan, naririnig mo ako? Ayan, okay na po. Ayan. Sabi ko, dapat bato binato mo para sumigaw siya ng Darna. So, pagkahagis mo ng bastoy, nakita ng mga bata, anong nangyari? And then, nilapitan ko po siya. So, ako pinipigilan ko pa rin sarili ko. Ayoko talaga makasakit niya. Ayoko makasakit. Ayoko siya masaktan. Oo. Then, nilapitan ko lang siya para usapin. Pero syempre, galit po ako ng time na yun. Yung mga bata, tumakbo pala sa labas. Hindi ko alam na tumakbo sa labas. Pero sabi niya sa akin, yung mga anak ko tumakbo na. Akala ko nandiyo dito lang po sa tabi-tabi, oo. Yung pala tumakbo doon sa biyenan ko. So, malapit lang yon. Malapit lang naman. Okay, po. tapos? Kaya lang kasi gabi kasi. Oo, delikado. So, galit na galit siya sa akin kasi hinayaan ko doon yung mga bata na tumakbo. Then dumating na yung mama niya, papa niya, ginausap kami, pinagalitan kami. And then okay na po eh. Then kanina madaling araw po, nag-dialysis po kasi 3 a.m. po dialysis ko. Aga, dialysis po. And then, opo. Pag-uwi ko from dialysis, nahihilo ko, pagod, pangihina yung katawan. Nagpahinga agad ako diretso sa kama. So, tulog na lang po ako. Dahil nga po, hindi niya galit pa siya sa akin. Tutulog din po siya. Hindi ko na sila ginising. Then, tulog na lang po ako. So, mamayang konti bumangon siya. Tinimpla niya ng dede yung anak po namin. And then, gulat ako. Pinagsisipa niya ako sa likod ko. Habang na lang nakaiga. Sabi ko, bakit? Sabi ko nga yan. Bakit ko daw tinimpla yung kape niya? Ayun lang po yung... tinimpla ko daw yung kape niya. Okay. Sabi ko, fault ko naman na makuling kasi hindi ako nakabili ng kape ko kagabi. And then, madaling araw kasi wala akong mabilan. Okay. So, late na bagay po eh. Okay, so anyway, pinagsisipa ka niya, ba't mo tinimpla yung kape niya? So ngayon, kumusta kayo ngayon? Yun nga po, bali, pinagsisipa niya ako, sinuntok niya ako sa dibdib.
sa braso. Then, tinawag ko papa niya. Ayaw pa rin yung pumapigil. Okay. Then, sinasaktan pa rin niya ako kanina. Again, tumawag na rin po ako doon sa kakilala namin sa barangay para mamagitan na lang po sa amin. Correct. Kasi, magulang niya ayaw niyang papigil eh. Tapos, sabi ko, baka sa ibang tao, magpapigil siya. Nagpapigil ba? Ay, lumayo naman mo siya sa akin. And then, pinapalayas niya ako. Paalis din daw ako dito sa lugar nila. Umalis daw ako dito. Tapos, sinusumpat niya sa akin yung pagbibigay niya po ng pag-share niya sa bahay. Mama Colleen, totoo po nabawasan po yung kita ko, pero lahat pa rin po ng gastusin na akin pa rin po. Saan mo kinukuha? Binibigay niya sa akin. Saan ka nakakakuha? Sa trabaho pa rin po, Mama Colleen. Kasi meron. Opo, nabawasan lang po yung kita ng trabaho ko, pero still nandito pa rin naman po. Kasi supervisor ka pa rin naman, di ba? Nag-iba na ng position po. Oo, pero work from home. Opo, nawalan na ako ng mas malaki kita hindi katulad dati po. So anyway, ano na kayo ngayon? Magkahiwalay kayo ngayon? Nasaan siya ngayon? Nasaan ka ngayon? Siya po ngayon nasa trabaho. So, Umalis na po. So nagkagulo kayo kaninang umaga, pero parang nagkahiwalay lang kayo dahil pinaghiwalay kayo ng barangay at pumasok na siya ng trabaho, correct? Opo. Alright. Actually, pinapaalis nga muna ako ng barangay. Sabi nila, punta muna ako sa ibang lugar. Sabi ko, hindi ko kaya. Kasi nangihina yung katawan ko. Sa pamilya mo? Kailangan ko pumunta. Opo. Kailangan ko magpahinga, sabi ko. Oo. Yes, po. Pero sa pamilya mo, pwede kang pumunta? Pwede po, kaya lang nasa Laguna po kasi yung pamilya ko. Although meron naman po akong mag-anak dito sa Cavite. Kaya lang kasi, Ma'am Colleen, tutusin, ayoko na parang ayoko na malaman ng pamilya ko. Kasi, pinapakita ko nga sa kanilang okay na kami, parang ganun eh. Parang Okay. ayoko na siyang... Okay, sige. Kuya Ray, ano yung tanong mo kay Mama Colleen at this moment? Mama Colleen, yun po, gusto ko lang malaman, ano bang dapat kong gawin? Kasi, iniisip niya, mag-iwalay na daw kami, na umalis na daw, lumayas na daw ako dito. Tama, ano po ba? I-give up ko na ba yung family na binuo ko? Sinubukan mo na ba siyang kausapin? Bakit nagtotoyo siya? Heart to heart talk mo na ba siya? Lagi ko po tinatanong sa kanya, ano bang problema? Bakit ba lagi na lang kasi lahat po ng ginagawa ko mali? Na parang lagi siya naghahanap ng Anong sabi niya? Paano niya sinagot ito? Hindi po. Hindi niya ako sinasagot doon. So it's either bigla ka na lang makakatanggap ng flying kick sa kanya, ganon. Oo, nung mga una po masasakit na salita. Tapos, alam mo, no? Ray, okay. Ang nakikita ko kasi dito, natatawa ako kasi maliit na bagay, pinapalaki. Totoo po. Ultimo kape na hindi naman dapat pag-awayan, pinapalaki niya. Yung pagkain kagabi na hindi naman dapat pag-awayan, pinalaki niya. Ako, naniniwala ako na hindi naman to lalaki ng ganun lang nang wala siyang malalim na dahilan. It's either accumulative na to na mga eksena na nagpatong-patong at ngayon siya sumasabog. Yun yung, eto no mga ka-winner no, girls, aminin natin, tayo talaga minsan may problema rin tayo. Ang hirap nating ispellingin. Aminin mo, Ray, hindi mo ma-spelling itong si Mina. Opo. Diba? Sala sa lamig, sala sa init. Ganyan kami mga babae. Very good. Diba? Kaya kapag ka nakahanap ka ng lalaki na iintindihin ng toyo mo, samahan pa ng suka, girls, preno-preno tayo ng toyo. Bawas-bawasan natin yung toyo natin. Siguro, Ray, okay, ang nakikita ko kay Mina, maaaring nababurnout siya sa sitwasyon niya ngayon. Maaaring hindi niya matanggap na siya yung parang feeling niya breadwinner of the family kahit sabihin pa natin na may pinoprovide ka sa pamilya. Baka nandun kasi siya sa ideals na ang lalaki should be the one who's working outside. Ang lalaki should be the only provider of the family. Baka ganong klase ng babae siya eh. Na parang noong mga panahon na yon,
Kumuha siya ng isang desisyon na hindi naman pala niya kayang pangatawanan. Yan din ang isang lesson natin mga girls. Huwag mong kukunin ng isang responsibilidad kung at the end of the day, aawayin mo yung partner mo dahil tinake over mo lahat ng mga dapat na gawin sa bahay. 'Di ba? So ngayon, Ray, ang gusto ko sabihin dito, maliit na bagay si kape, maliit na bagay si pagkain. Pero feeling ko lang, sumasabog siya kasi naipon na lang siya at ngayon niya nilalabas lahat. Yun nga po eh. May mali. Actually, Mama Colleen, Oo, may mali sa kanya. May mali sa kanya. Kasi kasalanan din naman niya, inako niya. 'Di ba? Although sabi mo nga pinag-usapan ninyo. Pero sa amin kasi mga babae, yun yung magiging dating sa amin na parang hindi mo man sinabi yung word na obliga. Para sa kanya, yun yung dating sa kanya. But again, may choice din naman siyang tanggihan. Yung pinag-usapan ninyo, kung ayaw naman talaga niya para walang sumbatan. So, ang akin, kausapin mo siya for one last time. Ano na ba talaga ako sa buhay mo? Prangkahin mo na. Kasi kung talagang partner ang tingin niya sa'yo, hindi ka niya mumurahin, hindi ka niya sisipain, hindi ka niya pagsasalitaan ng hindi maganda. Hindi na lang yan parang, di ba pag ang babae, pag minumura, merong vowsy na katapat. Ito yung sinasabi natin na ang lalaki, bakit parang walang kalaban-laban, parang walang vowsy for the guys. Although pwede mong kasuhan ng physical abuse. 'Di ba? Pero syempre ayaw naman nating dumating sa ganong eksena na may kasuhan na magaganap. So ang akin na lang, kausapin mo siya for one last time. Total, mainit pa naman eh. Kung ayaw na niya nang lumamig at gusto mong makausap siya, try mo kausapin siya, ano na ba talaga ako sa buhay mo? Ngayon, maging handa ka lang, Ray, kung ano yung maaaring isagot niya sa'yo. Maging handa ka lang kung ano yung ire-response niya sa'yo. Ang akin lang, alam ko gusto mo ng maging okay ang pamilya mo hanggang sa dulo na nandito ka sa mundong ito. Pero kung wala naman ng respeto sa'yo, Ray, at tinatrato ka na para na lang basahan, parang ayokong sayangin yung natitira kong oras sa mundo na tinatrato ako ng hindi tama. Tama ba, Ray? tama po. 'Di ba? Sorry, ako sobrang, kung alam ko yung partner ko, 5th stage ng kidney disease mo, 'di ba? Let's be honest, 'di ba? Nakakatakot yung sakit mo. Kidney ang kalaban. Kung ako yung partner mo, aalagaan kita. Oo, may sama siguro ng loob, pero hindi para umabot pa sa bumurahin kita o pagsisigawan kita ng hindi maganda. Pero ang akin lang, the way she acts, the way she speaks sa'yo, the way na tratuhin ka ngayon, parang wala nang pagmamahal. Yun nga po eh. 'Di ba? Kasi para i-wish mo or sabihin mo sa partner mo na mamatay ka na. Talagang hindi mo na siya mahal. Yun yung tingin ko sa kanya. Sabi mo naman you are a good provider still. Sabi mo naman hindi mo siya sinasaktan. Aminado ka na may pagkukulang ka. Pero you're still doing your best naman to provide. Teka, tawagan uli kita ha. Sige po. Ka-winner, pwede ka makisawsaw ha sa 0977 7000 915. Yan po ang ating text line. Again, 0977 7000 915. Pwede po kayong mag-text. Mama Colleen, ramdam kita ang diferensya, magkaiba tayo ng sakit. Pero pareho tayo na hinawang value ng pamilya. Ginawang value right after maibigay sa kanila ang lahat.
Isang pagkakamali mo lang, wala ka ng value sa kanila. Importante pare, we give everything for them na walang kapalit mula kay Jay ng Bulacan. Narinig mo yon? Teka. Hello, Ray? Hello, Ma'am Makiling. Narinig ko po, Ma'am Makiling. Oo. So pareho daw kayo ni Jay. Kapag wala ka ng value sa pamilya, yun nga. So yun, ano yung sasabihin mo supposedly kanina? Ay, hindi, idadagdag ko lang din kasi. Siguro sige. yung isang hinihimutok niya kasi, about doon sa dalawa niya anak sa una, na parang pag nandito kasi sa bahay, siyempre ako kasi, paano ko sa anak ko, gusto ko ganun sila. Ganun din yung turing sa kanila. So, tinuturo sa kanila kung anong dapat gawin na tama. Kasi siyempre lumalaki yung mga bata. Tama. Ayoko naman matutunan sila ng tagilid o hindi maganda. So, ako napagsasabihan ko. Pero, ma'am, in a nice way. Hindi po ako nagsasalita sa kanila ng masama. Very, yung nag-trending na video ni Tony Fowler, pati nung kanyang jowa? Nakita mo ba yon? Yung pinagalitan niya na wala kang karapatan sa anak ko yan. Wala kang karapatang disiplinahin yung anak ko. Sabi nga niya sa akin ganyan, sabi ko sa kanya, ayaw mo na papasabihan ko yung mga bata, pero ikaw, minumura mo yung mga anak mo. Correct. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, anak ko yan eh. So yan, may problema sa'yo kasi pinaparamdam mo sa kanila at sa akin na hindi ako yung tatay nila. Exactly. So hindi ako yung naglalayo sa mga bata sa akin. Ikaw yung naglalayo sa kanila. So anyway, no, Ray, matotal, puro toxicity na lang nangyayari sa relasyon ninyong dalawa. Puro negatibo na yung lumalabas sa bibig niya at parang wala na siyang nakikitang maganda sa'yo. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang balak o nais mo? Ako po, totoo niyan. Naghahanap-hanap na po ako ng malilipatan na ako lang. Ayaw mo sa pamilya mo? Sa pamilya mo na. Dead man ako nang sasabihin nila. Sa pamilya mo na lang ikaw. Huwag ka na magsolo. Ayoko rin kasi magpaalaga ng makulim. Tutusin sa pamilya ko. Ayaw mong magpaalaga, nandun naman yun. Hindi naman porke nasa poder ka ng nanay at tatay mo, nakahilata ka lang dun. Kikilos ka pa rin naman eh. Ang point ko lang, again, yung sakit mo hindi biro yan. Kailangan mo ng kasama. Uwi ka na lang sa inyo. Ngayon, wag mo na lang masyadong isipin kung ano yung sasabihin nila, bakit naghiwalay kayo nito, o bakit nandun ka sa poder ng nanay mo. Dead man na. Just live your life to the fullest. Kasama ng mga totoong taong nagmamahal sa'yo. Wag ka nang magsulo. Nga po eh. Ako kasi ang mamakuling yung nagiging hindrance lang naman sa paglayo ko sa kanila, yung anak ko talaga. Ngayon lang naman po yung bibigay sa akin. So, yun kasi lang. Kasi 3 years old pa lang po eh. Kaya, maapektuhan talaga yung bata. Yun lang. Kailangan mo lang talaga. It's either option 1, kausapin mo tong partner mo. Ano ba talaga yung plano niya sa inyo na pamilya? Ano pa ba ang tingin niya sa'yo? Partner pa ba? O kalaban na? Kung kaya mo pang ligawan, sige, ligawan mo. Pero kung ayaw nang magpaligaw, baka may iba na. Sige. Pag-usapan na lang paano yung sa bata. Okay? Ang akin lang, it is never right, mapababae o mapalalaki, it is never right na maltratuhin mo yung partner mo. It is never right na magmura ka o murahin mo yung partner mo o i-wish mo na mamatay na yung partner mo. Kasi kapag ganyan na yung mga binibitawan mong salita sa partner mo, wala ka ng respeto. Hindi na lang pagmamahal ang usapan dito, respeto. Hindi ka nire-respeto bilang tao. And you don't deserve it. You know, di ba? Do not tolerate yung tingin mo na hindi mo deserve. So, yun lang yung akin dito, Ray. Irigalo mo yung natitira mong buhay na hindi toxic. Baka mamaya siya pa yung maging dahilan para mamatay ka ng maagabi. Di ba? So, yun lang. Ang akin lang, let's savor the moment. I-enjoy natin yung buhay natin na walang toxic sa mundo. Kung pwedeng maghiwalay na lang kayo ng maayos, hindi yung unti-unti kayo naghihiwalay dahil unti-unti kayong nagmumurahan at nagkakasakitan.
Kung ngayon pa lang, hindi pa kayo maayos, kung ngayon pa lang, ganyan na, baka pwedeng tuldukan na natin para lang makapagpadayon ka sa buhay ng matiwasay. Yun lang yung sa akin, Ray. Pag-usapan nyo lang yung tungkol sa bata. Okay? Yes po. Salamat po, Mama Colleen. Ito po yung bayad. Ito po yung Thank you, bye. pa-Gcash po. Charot. Uy, seryoso ako, Ray, ang akin lang, gusto lang kitang iwanan ng advice na don't tolerate what you don't deserve. Yun lang. You know the real story. I'm just basing my sympathy ngayon according sa kwento mo. 'Di ba? According sa naririnig ko. Syempre kakampihan kita, side mo yung naririnig ko eh. So kaya I will be also safe. Just don't tolerate yung tingin mo na hindi mo deserve. Kung tingin mo may mali talaga, paano ito itama, wag itolerate. Ganun lang yun. And then maghiwalay ng maayos. Hindi yung unti-unti kayo naghihiwalay in a negative way dahil puro galit ang nasa puso ninyo. Kung kaya ninyo mag-usap at tuldukan ng maayos yung relasyon ninyong dalawa, do it. Kesa maging huli pa ang lahat. So yun lang, Ray. Tama po. Kumusta ang dialysis mo? Okay naman po, Mama Colleen. Bali, nag-request ako na bawasan yung araw para makapagtrabaho. Yun. Nakakapanghina, nakakapagod. Masakit. Kidney kasi. Dalawang, yung both kidney? Both, yes, ma'am. May wala bang parang kidney transplant na pwedeng gawin? Actually, kailangan po talaga yun. Kaya lang po yung nakapagpagaling, kidney transplant lang. Nga lang, napakamahal eh. Like magkano? 500 to 1 mga ganun doon. Kaya sa'yo, ka-winner na nagda-drive ngayon, ingatan ang kidney. Diyos ko, ang mahal. 'Di ba? Ingatan natin ang ating kidney kasi, So anyway, Ray, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay ka ng mensahe para kay Mina. Baka sakaling makarating ito sa kanya. Kausapin mo siya heart to heart. Mina, so sa akin salamat sa 4 years and then thank you rin sa lahat ng saya, pagmamahal. Though sa ngayon, manghirap lang talaga ang sitwasyon natin, naging komplikado lahat. So sana yung anak natin o ano man mangyari, huwag mong pabayaan. Yun lang. Hoy, naka-makeup ako, Ray. Huwag mo akong paiyakin. May hosting pa ako. Masisira yung makeup. Ray, thank you. At nakausap kita ngayon. Thank you sa buhay mo. And thank you dahil alam ko naman na gusto mo lang yung best for your family eh. Kaya lang, base nga sa kwento mo, maaga kang sinukuan ng ka-live-in partner mo. And I am so sorry kung yan ang nararanasan mo ngayon. Pero mula sa puso, I wish you all the best. And hope ma-enjoy mo yung buhay mo hanggang dulo. Thank you. Thank you po, thank you. Thank you so much po. Pray ka lang palagi, Ray, ha? And mag-iingat ka palagi, okay? Thank you po, Mama Colleen. Salamat. Ka-winner yan po ang kwento ni Ray dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sana Mina, kung nakikinig ka ngayon, sana maayos nyo pa. Kung ano man yung problema. Ako naniniwala ako na baka nababurn out ka lang. Baka pagod ka lang. Kailangan mo lang magpahinga.
Baka nilalamon ka lang ng pagod mo, kaya hindi ka na nakakapagsalita ng maganda sa partner mo. Minsan ganun tayo eh. Kapag kapagod tayo, iniisip na lang natin yung sarili natin. Iniisip na lang natin na tayo lang yung magaling, tayo lang yung maangas. Hindi na natin iniisip kung ano yung pwedeng maramdaman ng partner natin. Huwag sana tayong umabot sa ganun, no? Pero Mina, kung wala ka na talagang pagmamahal kay Ray, magsabi ka lang. Feeling ko naman matatanggap din naman ni Ray yun eh, according sa message niya para sa'yo. Magsabi ka lang. Huwag mo lang iparamdam. Magsalita ka lang. Kasi mas masakit po yung unti-unti mong pinaparamdam sa kanya, yung pagkawalan mo ng pagmamahal sa kanya. Masakit po yun. Mas gugustuhin ko pa na marinig ko agad kung ano ba yung desisyon mo, ano na ba ang lagay mo ano na ba ang lagay ko sa buhay mo, kaysa yung inuunti mo siya. Inuunti-unti. Ka-winner once again, 0977700915. Ito po ang kwento ni Ray. 33 years old mula sa Cavite. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen.